Tapos may nakita akong bagong post ni LPB sa Facebook. LPB 2.0. So nagbago na rin yung website nila. Nakalagay dito, the lightweight and advanced piso Wi-Fi system. So pagkakaalam ko, itong system na to based on OpenWRT na. So lightweight siya. Active machine 420, ang dami oh. Tapos meron dito ang cloud session. So kahit nasaan ka, anywhere in the Philippines, kahit nasaan ka sa Pinas, pwede mong store yung mga time ng customer. Pwede mong makita, may sarili na silang cloud oh, LPB cloud. As usual, coin operated, LPB remote monitoring, may sarili silang monitoring kahit wala na NG-ROC, saka yung zero tier. Machine transfer between distributor, two-step verification, so mas safe yan. Bandwidth control, advanced SQM. So ito yung mga bago ngayon nakikita sa advanced na yung mga traffic, prioritize traffic para maganda yung flow pagdating ng internet sa customer. Tracking ng lang earnings by time data, o meron na rin by data. Kung gusto nyo ng time data, pwede PPO server, as usual, voucher, e-load, pinagsama-sama na dito e-load, multi-sub-bendo. Ito, mukhang bago to multi-sub-bendo auto-select. Sa pagkakaalam ko dito, parang iba-ibang sub-bendo, pero hindi mo kailangan mamili ng coin slot. Kumbaga, auto-select na siya. Pag pindot mo na insert coin, kung nasa ang area ka, automatic siya, hindi mo na kailangan mamili. Kasi may nakita akong system dati nung mga unang umpisa pa, kailangan mo mamili pa So maganda to, auto select, lalo na kung naka OLT through VLAN, yan, pwede yan. Fully customizable team, as usual, e-payment. Ito, maganda to. Kung ay maghulog ng coins, bayad sa GCash, pwede na. LPB PisoNet. PisoNet. Timer. Mukhang timer to ng ng PisoNet shop. Ang ganda, sama-sama sila. Phone rental. Yun, isa rin to. So sa isang software, sa isang system, pwede nyo nang pagsamahin lahat. Rental, PisoNet. Ang ganda, hindi ito lahat ng kailangan ko Nice. Yung mga hardware na supported, as usual, ito pa rin 03 Orange Y 03 meron na challenge sila dyan. Tapos new Wi-Fi 3D2, may stock pa ba nito? Matagal na to PC version, as usual, meron. Kasi dati kailangan pa yata ng tawag doon, base sa Ubuntu o kaya sa Debian. Alam ko yung ibang software based on Debian, Ubuntu, yan. Pero ngayon, standard PC. Pagkakaalam ko, pwede na to sa direkta na, native boot na to i-flash nyo na lang sa SSD o kaya USB boot o storage boot, pwede na yan. NFC Android box, gagaya na natin, meron pa rin. So, kung magsicentralize kayo, mag-PC version na lang kayo. Yung mga option na to, pwede yan kung mga standalone yan, mga konting user lang yan. Uy, ano to? License
350, 1 year validity. Light version. May light din. Oh, okay. 50 user. Including offline user. Hanggang 50 lang siya. Pero may one shot window ka, tapos LTV, yun lang. So yearly siya, kailangan mag-update, mag-subscribe yearly. Premium license 700, 1 year. So makukuha mo lahat ng features ng LPB sa 700 yearly. Hindi na masama. Dapat ganito yung ano nila talaga eh, hindi yung lifetime eh. Kasi may binabayaran din sila eh. So kung kumikita ka naman sa bindo mo ng 700, 1,000, 1,500, may nakikita pa nga ako, halos 5,000 isang araw eh. Yung 700 isang taon, bawing-bawi ka na dyan, sulit na sulit. Napakamura na yan. Magre-renew ka yearly. Hindi ko lang alam kung, hindi ko lang sure kung yung mga to, yung mga phone rental, PCnet, may iba pang license. Siguro may license separate yan. For sure, meron yan. So, malalaman natin kung magkano yan. So, sana abangan nyo yung mga susunod kong post tungkol dito kay LPB. Ang pagbabalik ng legendary LPB. Sasabayan natin siya, magbabalik na din tayo. Kung may mga katanungan kayo, kung gusto nyo malaman sa system, kakalikutin natin to. Yan, nakaka-access na ako sa dashboard. Ang ganda ng UI nyo. Tapos may napansin ako dito eh, kung parang real tama yung ano niya, yung uptime niya eh. Kasi kahapon, hindi ko to pinatay eh. Hanggang ngayon, nare-read niya yung tamang oras. Yung maganda. Raspberry Pi 5. Yan. Okay. Voucher, timing rate, system inventory, time zone, e-loading, e-payment, e-loading. And kailangan siya ng activation. Tapos e-payment meron din. E-payment key, remote monitoring, ito yung sinasabi niya. Ito, may option pala eh, Injirok, LPB monitoring, serial tier. Yung device ID, parang ano, madali lang i-set up to eh. Device ID, lalagay nyo lang dito, tapos yung out key, then install, tunnel, save change. Tapos active nyo lang, okay na yan. Centralized server. Baka ito yung ano, yung sinasabi na centralized server, kahit anong ISP mo, basta LPB system, kahit iba-ibang ISP, kahit nasa ibang lugar, centralized siya. So makikita mo dun yung update status ng mga machine. So pwede ka mag-print ng voucher, yan, templates, variable, compact, games, spin wheel, o may spin wheel din. Alam niyo na siguro yan, yung mga mahilig bigay ng mga promo sa user or sa client. PPOE server, as usual, meron din PPPoE accounts. Lalagay lang, add lang kayo ng account dyan, enter nyo yung account dito. IP address, bahala kayong pumili, mag-type, tapos select plan, select nyo lang dyan. Okay, madali lang. POE plans, editable naman siya. Okay, pwede. PPPoE portal settings, pwede ito ah. So pwede kayo mag-customize dito ng portal para sa inyong PPPoE. Nice. Tools, speed test. So, pwede kayo mag-speed test sa system.
lagyan nyo lang yung server kung alin dyan. Then start speed test. Pwede nyo malaman kung magkano, kung ilang Mbps yung pumapasok sa board ninyo o sa system. Site blocking, website, type nyo lang dyan yung website na gusto nyo block, then block. Walled garden allows a specific website to be accessible even before user authentication. Add payment portal, captive portal, resources, and essential services here. So walang restriction. Pag naglagay ka ng walled garden dito, lahat na access, lahat pwede. Kahit walang authentication ng user. Okay. Parang mayroon naman dito dati. Multi-coin slot. Ito pala, ito yun yung sinasabi ng multi-sub-bendo. Global binding, the password required ESP32. So ESP32 na, mas maganda to, mas advanced kaysa sa NodeMCU, kaysa sa ESP266. Settings, o pwede yung pangalanan kung anong bendo name. Enable lang, disable, then add coin slot. Okay, dali lang yan. Desktop rate. Sa desktop, ito yung piso net. May sarili siyang manage. Okay. Desktop sales. So may sarili siyang bukod yung sa wifi, bukod yung sa desktop. So separate siya. Yun, maganda to, magagamit ko to. Desktop voucher. Maganda to So yung mga magbabalak mag-piso net dyan, hindi nyo na kailangan ng ibang timer. Although meron namang marami, pero kung naka-piso wifi kayo, tapos LPB na gamit nyo, di isabay nyo na to. Ito na yung gamitin yung timer. Maganda to. Mas maganda siguro kung maraming features to, kagaya ng iba. Malalaman natin to. Yan, maganda. Desktop vouchers, pwede rin desktop account, pwede magkaroon ng account yung mga user. Nice. Phone rental. Ito yun. So parang ito din, desktop din. So phone na lang. Wi-Fi, tapos desktop, tapos cellphone rental. Lahat na nandito na. User. So dito makikita yung mga active user. Ma-control. So parang din to. Kung gusto mo i-allowed yung mga Mac, o kung gusto mo i-block, yun lang. Allow and block lang. Network. One overview. So, one overview. Okay. So, pwede natin pagsabay-sabayin dito. So, pwedeng USB to LAN o USB to Ethernet, VLAN. So, mostly, kung naka-Raspberry Pi naman, pwede nyo isabay yung USB to LAN, dalawang USB 3.0, pwede yun. Tapos, isabay nyo sa VLAN, kung anong VLAN name ang gusto niyo, VLAN number, pwede yan. Naglagay ako dito VLAN 22, kasi wala siyang default VLAN, dito, pwede ka mag-add ng VLAN. So, naglagay ako dyan, VLAN. Then, create VLAN. Madali lang naman mag-create ng VLAN VLAN interface. So, kung ano yung saan nyo gustong padaanin yung VLAN. Halimbawa, yan, 80. Kalimitan to yung 80 pala. Di naman 80 yung port. So, dito siya. Ito yung parent interface niya. 80. Tapos VLAN ID. Kahit ano. Halimbawa, VLAN 13. Kadalasan. 80. Kung gusto niyo dito sa 1, padaanin yung VLAN, pwede rin sa LAN, i-separate nyo yung network para sa DHCP, pwede rin i-bridge. Nice.
Then protocol, static, IPv4, yan. Just create nyo lang. Yan, DHCP auto parang ISP, create VLAN. So kapag nagsaksak kayo dyan ng naka-VLAN ready na router, yung mga ginagamit nyo sa ibang system, pwede na, gagana na yan. Maganda kung naka-mini PC kayo, tapos maraming port. Ayan, pwede nyo, kahit di na kayong VLAN, ipalabasin nyo na lang doon sa bawat port. Mas maganda yun kasi mas maganda yung flow ng traffic kaysa sa, well, hindi na kailangan mag-VLAN dahil maraming port. Kaya nag-VLAN lang naman dahil iisa yung port eh. Mas maganda yun kung isang port lang. And then, kaysa sa USB to LAN, kasi USB to LAN hindi reliable yan. Pag nag-iinit yan, may posibilidad na mag-hang yung ano nyo, yung system nyo o yung pag-flow ng internet. Depende na lang kung maganda yung USB to LAN na yung USB to Ethernet na gamit niyo. Kaso mahal yun eh. Bumili na lang kayo ng ano, VLAN switch. Yun, mas reliable pa yun. Interface. So, anti-tethering, enable nyo lang kung ayaw yung naka-hotspot yung mga user nyo sa iba. Enable nyo lang yan. Internet checking, enable nyo lang. Not fixer. Yung not fixer, auto-disable ko yun. So, pag naka-enable to, may disable yung insert coin button. So, wala makakapag-insert coin kung walang internet. May watchdog siya. And then, not fixer. So, dati, nung wala pang Starlink, yung mga uso pa yung ano, yung mga parabolic antenna, yung mga tawag doon? Mamba. Black Mamba. Yan. Usong-uso yan to, not fixer na to. So, maganda. At least nandiyan pa yan. So, may mga gumagamit pa ng mga ganung modem. Lagyan ka siya. Pwede yan. Pwede wala. Pwede meron. Ilagyan nyo na lang. Ad blocker. Yan. Ganda. Napakaraming features na mayroon. Sulit na sulit yung 700 nyo. Speed limiter. So, global speed limit. Ibig sabihin ito, ang set sa 0, unlimited silang lahat. For all user. Kung siset mo dito na halimbawa, may 200 Mbps ka dyan. 200 Mbps niya, nahati-hatiin niya yan sa lahat ng client. Automatic siya na bahala doon. Pero, pag per user naman, ito, pwede ka mag-set dito kung anong gusto mo. Wala bang on to, on off to? Kung alin yung susunod? Kasi kung may on dito, ito yung masusunod. Kung may on off dito, ito yung masusunod. Lalagyan ko lang 200, balance na maghati-hati, madi-disable to. Kung i-off ko to, ito yung masusunod. Not sure. Tanong natin kay Boss LPBN. And then, ito, ayan, prioritization ng gaming, enable, advanced, may advanced pa. Ayun na tayo sa easy. Huwag natin para sa sarili natin. Enable nyo lang yan. For sure, maganda naman yan kasi napakaganda nung ano. Ito, SQN, QoS, anti-buffer float. So, lahat siya dumadaan sa lahat ng interface. Ganda. Nice. $1 speed Mbps. 100. Ito yung para saan to? Yung total speed ng internet na pumapasok sa window, tama ba? Cake.
Oh, nice. Ma-advance na nga to. Show advance. Okay. Nice. Maganda. Maintenance. Check activation, manual update, reset database, software update. Kung mag-update kayo, dito nyo lang check update. Ayan. Machine is activated, nandito yung license. Okay, system logs. So, di nyo makikita yung logs ng system. Tapos voucher log. Dito naman. Coin bill. O, dito tayo magsiset ng bill. So, pwede naman siyang palitan. Pwede. Pin 3. Coin pin 3. GPIO2, din 3. No, pinaka... Dati pa, okay naman yan. Dati nang... Yung tao dito. Naka-default na sa ganyan yan. Then built-in. Coin counter ba to? Ay, hindi. Bill acceptor. Diba? Clear coin pin. Relay trigger delay 1 seconds. Active low, active high. Ang pwede niyang paglagay dyan. Kung trigger. The bounce time. Coin bounce time. Yan, adjustable to sa mga nag-miscredit dyan. Ito sa coin slot. Ito yung sa bill acceptor. Bounce time. Pwede yung taasan, pwede yung babaan. Depende sa miscredit nyo. Yan, laruin nyo lang yan. Pero mas maganda sa hardware yung sa hardware, kapartner niya sa hardware. Tuturo ko sa inyo yung paraan para hindi kayo makapag-miscredit, para maiwasan yung miscredit ng hardware. Sa hardware natin gagawin. Marami akong piyesa dyan, tuturo ko sa inyo. Mag-subscribe lang kayo para abangan niyo yung gagawin natin. Marami tayong gagawin. Reboot pin. Pwede maglagay ng reboot pin dyan. Hindi naman reject pass. Kasi sa coin slot to, para coin slot. Kung mabilis sila maghuhulog, pag naka-on to, i-reject na yan para hindi iwasan yung miscredit. So, i-read lang niya yung tunay na pulse. Ganun. So, mas maganda yung yan. On natin yun. Portal design. Ito yung lalabas sa portal mo. Ayan. On-off lang. Toggle nyo lang dyan. Ayan. System, portal, alarm, auto reboot, no internet. Ayan, maganda to. Mac randomize auto. Ito Mac randomize na to, mukhang sa lang to gumagana eh. Android eh. Pag sa iPhone, mukhang hindi ganun ka Pero may dyan, may paraan dyan para at least maiwasan. So, iabangan natin yan kung ano yung magandang gawin dyan. Session merge. So, ngayon, naka-per session na rin sila. Ibig sabihin ito, kapag naka-enable to, halimbawa, nagkulog yung customer mo ng 5 pesos. Kung per session siya, kung naka-off to, unang session niya 5 pesos, then 3 Mbps. Tapos yung 10 pesos mo, 5 Mbps, hindi siya magasasama kapag naka-off to. So, mauubos muna yung unang oras niya na 5 pesos bago sumunod itong 10 pesos. Kung naka-auto continue siya, may settings ba nun o automatic na siya? Siguro automatic na yan. So, kung ayaw nyo ng ganun per session, i-merge nyo na lang para pag kahit anong hulog niya, hindi malito yung customer. O naghulog ako ng 5, tapos naghulog ako ng 10. Bakit? Wala yung 10. 5 lang.
kasi nakikita niya 5 lang yung unang hulog niya, unang session. Yung pangalawang session 10 pesos, hindi pa niya makikita. So kung naka-merge, pag naghulog 5, 10, 15 lalabas. Yan, ganun lang yun. So merge na lang kung hindi kayo sanay, pero kung madali lang yan, malalaman niyo yan. Post time validity, ilagay mo dyan kung hour, kung ilang oras yung magiging valid ng post mo. Yun, portal design. So, pwede kayong maglagay dito ng Excel, JavaScript, ANSYS, portal HTML. Yung mga marunong sa coding yan, kahit basic lang, pwede yung palitan ng portal. Backup, restore, create backup, upload. Yan, kung gusto mag-backup, backup nyo lang, tapos upload dito. Yan lang. Ganda. Ang ganda ng system ngayon ni LPB. Ganda sa mata. Ito gusto ko dito. Nice. 0, 13, 22. Ito yung sinasabi ko, parent interface niya, yung 1, 0, bilang 13, bilang 22. Okay. Sa susunod, magkita-kita tayo ulit. Update natin to kung abangan natin to, subaybayan natin to. Sana naman magtuloy-tuloy na. So yun lang, sana supportahan nyo rin ako. Maraming salamat sa panonood.